Assalamualaikum and good afternoon everyone. So my name is Sahada S. Salik, Group 5 Reporter number 2. So my assigned topic is all about the upside. One of the biggest benefits of the emerging clean revolution is the potential to dramatically increase yields. So, isa sa pinakamalaking benepisyo ng lumalagong Clean Green Revolution ay ang potential na patuloy na pagtaas ng ani sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya at pamamaraan sa agrikultura. Maaaring mapalaki ng malaki ang production ng mga tanim at pagkain. Ang Clean Green Revolution ay naglalayong mapanatili ang kalusugan ng kalikasan at tao sa pamamagitan ng paggamit ng masinop na paraan ng pagsasaka na hindi nakakasira sa kapaligiran. So, new technologies combined with the ability to grow year-round make it possible to grow 20 to 50 minutes more fruits and vegetables than a comparable sizes farm yield. Ang paggamit ng mga bagong teknolohiya kasama ang kakayahan na magtanim sa buong taon ay nagbibigay daan upang mapalaki ang production ng prutas at gulay ng 20 hanggang 50 beses kumpara sa isang katulad na sukat ng sakahan. Sa pamamagitan ng modernong pamamaraan ng pagsasaka at paggamit ng teknolohiya, mas nagiging epektibo at maaaring magbunga ng mas maraming ani kahit sa parehong sukat ng sakahan. Not only can plant nutrients be controlled, careful pollution can be reduced greatly or limited according to Stuart Brazier, a president of Renergy Foods Canada Inc., a company that specializes in building and operating aeroponic fruit and vegetable biomes. Si Stuart Brazier, ang pangulo ng Renergy Foods Canada Inc. ay isang kumpanya na nag-specialize sa pagtatayo at pagpapatakbo ng aeroponic fruit at vegetable biodomes ay nagpapakita ng potensyal ng pagkontrol sa mga sustansya ng halaman upang bawasan o alisin ang pollution. Sa pamamagitan ng maingat na pagpapamahala sa mga sustansya ng halaman, maaring mabawasan ng malaki o kahit na alisin ang pollution. Ang ganitong pamamaraan ay tumutugma sa mga prinsipyo ng mga aeroponic system na nagbibigay ng kontroladong kapaligiran para sa paglaki ng halaman at pumipigil sa epekto nito sa kalikasan ng kaugnay ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka. Benefits of the Green Revolution. As a result of the Green Revolution and the introduction of chemical fertilizers, synthetic herbicides, and pesticide high-yield crops and the method of multiple cropping, the agriculture industry was able to produce much larger quantities of food. Dahil sa Green Revolution at pagpasok ng mga chemical na pataba sa sentetikong herbicides at pesticides, mataas ang yield na pananim at pamaraan ng multiple cropping, mas naging malaki ang production ng pagkain sa industriya ng agrikultura. Ang Green Revolution ay nagdala ng modernisadong paraan ng pagsasaka na nagresulta ng mas maraming pagkain sa pamamagitan ng paggamit ng bagong teknolohiya at mga practical na pamaraan sa pagsasaka. Ang paggamit ng kemikal na pataba, herbicide, at pesticides ay tumulong sa pagprotekta at pagpapalago ng mga pananim sa pamamagitan ng pagkontrol sa damo at mga peste. Ang mga high-yield crops at multiple cropping ay nagbigay ng pagkakataon sa mga magsasaka na magtanim ng mas maraming pananim sa isang taniman na nagdulot ng mas malaking production sa pagkain. One person who is famous for his involvement in the Green Revolution is the scientist Norman Borlaug.
Si Norman Borlaug ay isang kilalang siyentipiko na naging bahagi ng Green Revolution. Siya ay isang Amerikanong agricultural scientist na nakilala sa kanyang mga tagumpay sa pagpapalakas ng ani ng trigo sa mga bansa tulad ng India at Pakistan sa pamamagitan ng kanyang mga high-yielding varieties ng trigo na naitaas niya ang production ng pagkain at naging mahalagang salik sa paglaban sa gutom sa iba't ibang lugar sa mundo. Dahil sa kanyang mga ambag sa larangan ng agrikultura, tinagurian siya bilang ama ng Green Revolution at iginawad sa kanya ang Nobel Peace Prize noong 1970. Ang kanyang trabaho ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga siyentipiko at tagapagtaguyod ng agrikultura sa buong mundo. In the 1940s, Norman Borlaug developed a strain of wheat that could resist disease, was short, which reduced damage by wind and could produce large seeds, heads, and high yields. Noong dekada ng 1940s, si Norman Borlaug ay nagdevelop ng isang uri ng trigo na may kakayahang nalabanan ang mga sakit, mababa ang antas upang bawasan ang pinsala ng hangin at kayang mag-produce ng malalaking seeds, heads at mataas na ani. Ang kanyang pagpapaunlad ng ganitong uri ng trigo ay nagresulta sa mas malaking production ng pagkain at naging mahalagang kontribusyon sa larangan ng agrikultura. Sa pamamagitan ng kanyang trabaho, naitatag niya ang isang mas matibay at mas produktibong uri ng trigo na tumulong sa pagpapabuti ng seguridad sa pagkain at paglaban sa gutom sa iba't ibang bahagi ng mundo. He introduced this variety of wheat in Mexico, and within 20 years the production of wheat had tripled. Siya ay nagpapakilala ng uri ng trigo na ito sa Mexico at sa loob ng 20 taon ang production ng trigo ay umabot sa triple ng dati. In addition to producing larger quantities of food, the Green Revolution was also beneficial because it made it possible to grow more crops on roughly the same amount on land with a similar amount of effort. This reduced production costs and also resulted in cheaper prices for food in the market. In order to meet the global demand for food, it has been calculated that global crop production needs to at least double by 2050. Upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain sa buong mundo, kinikalkula na ang production ng pananim sa pandaigdigang atas ay kailangan umabot sa hindi kakulangan sa dobleng dami sa taong 2050. Modern agriculture is facing major challenges to face all. This treats the best solution to reach the 2050 goal seems to rely on boosting crop yields rather than expand agricultural surfaces. Ang pagpapalakas ng ani ng pananim ay mahalaga para sa modernong agrikultura upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa pagkain ng dumaraming populasyon sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapatas ng produktibidad sa mga mineral na lupain ng agrikultura. Maaari nating bawasan ang presyo sa likas na ekosistema at limitan ang paglaki ng mga sakahan patungo sa mga gubat at iba pang natural na tirahan. Ang parang ito ay mahalaga para sa matatag na agrikultura at pangangalaga sa biodiversity. The good news is that a second Green Revolution seems to be already on track. The first Green Revolution, 1930s, 1960s, brought a worldwide increase of the agricultural production through the adoption of new technologies and practices based on the latest scientific and technical discoveries. Magandang balita na tila ang pangalawang Green Revolution ay tila nasa tamang direksyon na. Ang unang Green Revolution, 1930s to 1960s ay nagdala ng pandaigdigang pagtaas ng production sa agrikultura sa pamamagitan ng pagtanggap ng bagong teknolohiya at pamamaraan batay sa pinakabagong siyentipiko at teknikal na mga natuklasan.
Bioengineers and biotechnologists are applying smart breeding techniques based on selection with markers and advanced reproductive technologies smart indeed. So, ang mga bioengineers at mga biotechnologists ay gumagamit ng mga matalinong pamaraan sa pag-aalaga ng pananim na batay sa pagpili gamit ang mga marker o advanced reproductive technologies. That is the case of the scuba rice, a flood-tolerant rice strain particularly up for India, Bangladesh, Philippines, and Indonesia where the majority of rice land is prone to flooding. Iyan ang kaso ng scuba rice, isang uri ng trigo na matibay sa baha, na lalo na angkop para sa India, Bangladesh, Philippines, at Indonesia kung saan ang karamihan ng lupain ng trigo ay madaling bahain. On the other hand, technological innovation is pushing farmers to shift to a smart agriculture, providing a fresh new approach to crop production. In particular, IoT, Internet of Things devices are quickly contributing to improved field yield by optimizing the basic processes of farming, irrigation, fertilization, harvest control of environmental factors, and pathogen protection. Farmers can use their smartphone to supervise their fields and their equipment as well as to collect data and obtain statistics on their production. Moreover, machinery and equipment can be self-programmed to work autonomously, such as self-driving cars using sensors to measure soil, plant parameters, and exploiting advanced predictive algorithms. It is already possible to optimize irrigation and fertilization processes regulated by automatic tools. Next, IoT, Internet of Things devices are quickly contributing to improve field yield by optimizing the basic processes of farming. So, ang mga kagamitan ng Internet of Things ay mabilis na nakakatulong sa pagpapabuti ng ani sa katawan, sa sakahan sa pamagitan ng pagpapaayos ng mga pangunahing proseso ng pagsasaka. The last is precision agriculture is becoming reality thanks to the combination of GPS and GIS technologies. Compiling real-time data with accurate position of information allows to perform improved farm planning, field mapping, soil sampling, factor guidance, tractor guidance, drone supervision, crop scouting, and yield mapping. Farmers will be able to work in low visibility field conditions such as rain, dust, fog, and darkness. So, ang precision agriculture ay nagiging isang katunayan sa ngayon dahil sa kombinasyon ng GPS at GIS technologies. Ang pagkakapareho ng real-time data sa tumpak na impormasyon sa posisyon ay nagbibigay daan sa mas mahusay na pagpaplano sa sakahan. Pagmapa ng sakahan, pagsampling ng lupa, gabay sa structure, pagbabantay ng gamit ng drone, pagsusuri pananim at pagmapa ng ani. Ang mga magsasaka ay magiging kayang magtrabaho sa mga kondisyon na mababang visibility tulad ng ulan, alikabok, hamog at dilim. So, thank you. That's all.